Magandang araw, mga ka-brother! Welcome back sa ating channel. Para sa video ngayon, may bago na naman tayong troubleshooting case na haharapin. Meron tayong Brother DCPK420W dito na ang reklamo ng customer ay no power. Gagawin natin itong detalyado, malinis, at step by step para madali nating matukoy kung saan ang short o sira. Magandang araw, mga ka-brother! Samahan niyo na naman ako sa panibagong troubleshooting episode. Ngayon, may hawak tayong Brother DCPK420W. Ang main issue nito, no power. Gaya ng nakikita ninyo, tinatangka kong i-on ang printer pero walang kahit anong reaction, walang umiilaw, walang nagbiblink na LED. At walang mechanical movement sa loob. Patay na patay talaga siya. Kaya huwag na nating patagilan, bubuksan natin ito para malaman ang tunay na sanhi. Part 2. Isolation at pagbukas ng printer, bago tayo dumiretso sa pagkalis ng mga pyesa. Ugaliin muna nating i-check ang basic hardware. Una, tingnan muna natin ang printhead kung normal ba ang galaw nito. Subukan nating i-slide ng dahan-dahan, akit natin ito ginagawa. Dahil kapag bumaon o na-stuck ang printhead dahil sa paper jam o mechanical failure, maaari nitong ma-trigger ang overload protection ng printer. Pero sa kasong ito, smooth at normal naman ang galaw ng head. Ibig sabihin, ligtas tayo sa mechanical lock. Diretso na tayo sa electrical side, sa power supply unit. Part 3, pagbaklas at pagtest ng power supply, PSU, sa pagtanggal ng power supply. Maging maingat tayo sa mga tornilyo. Alisin ang mga visible screws sa casing. Ngunit tandaan ninyo, mga ka-brother, tip, mayroong isang tornilyo na medyo nakatago sa likod ng mainboard nito. Huwag itong piliting hilahin para maiwasang mabali ang plastic housing o mapunit ang mga flex cable. Ngayong labas na ang power supply, isa sa ilalim natin ito sa static at dynamic testing gamit ang ating multimeter. Hahanapin natin ang red at black wire sa output cable ng PSU upang i-check kung naglalabas ba ito ng tamang voltahe. Karaniwang nasa 24 volts hanggang 30 volts DC depende sa state ng brother printers. Ayan, pansinin ninyo ang screen ng ating tester. Hindi man lang gumalaw ang karayom o walang lumabas na digital reading. Walang voltaheng lumalabas mula sa PSU. Dahil dito, confirmed na ang may sira at ang sanhi ng no power ay ang mismong power supply unit.
Part 4, Replacement at Testing. Magkakabit tayo ngayon ng isang bagong good working power supply para ma-verify natin kung nadamay ba ang mainboard. Ayan, kitang-kita ninyo, nag-power on na ang ating Brother DC PTA420W. Buhay na ulit ang printer natin. Part 5, Ink Level Reset Error. Pero sandali, mga ka-brother. Pagkabuhay ng printer, napansin nating may nag-trigger na error indicator. Ito ay ang ink level error o paalala na kailangang i-refresh ang system matapos mawala ng supply ng kuryente o dahil nabawasan ang tinta. Hindi natin kailangan ng computer o software resetter para dito. Napakadali lang ng solusyon, hanapin ang stop or reset button, pindutin ito at i-long press ng mga 5 hanggang 7 segundo. Antayin lang natin hanggang sa mag-stabilize o maging steady. Na, steady green na ang ating power LED, na nangangahulugang ready at normal state na ang ating unit, mula sa no power, dahil sa sirang power supply, ngayon ay back to normal at operational na naman ang Brother DC PTA420W ng ating customer. Laging tandaan, tamang isolation, tamang pag-iingat sa pagkalis, at siguradong solusyon ang susi sa matagumpay na repair. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa ating channel, at i-share ang video na ito sa iba pa nating mga kapwa technician. Kung may mga tanong kayo, e-comment nyo lang sa ibaba. Hanggang sa susunod na troubleshooting. Ako po ang inyong katek, salamat sa panunood.